Iaapela ni Marikina Mayor Marcy Chodoro ang pagkansela ng COMELEC sa kanyang kandidatura bilang kongresista. Ayon kay Chodoro, pamumulitika lang ito. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. 5 buwan bago ang Bilang Pilipino 2025, nagdesisyon ng COMELEC First Division na kanselahin ang kandidatura ni Marikina Mayor Marcy Chodoro sa pagkakongresista sa unang distrito ng lungsod. Ang dahilan, material misrepresentation. Biguro kasi si Chodoro na patunayang naging residente siya ng unang distrito ng Marikina 1 taon bago ang eleksyon. Kung po kasing si Mayor Marcy ay nanggaling sa 1st District, April lumipat siya sa 2nd District. At pagkatapos nung kung di tayo nagkakamali, August, lumipat muli siya sa 1st District. So, ang assessment, ang sabi ng 1st Division, wala nang 1 year before the next election of truth. Pero git ni Chodoro, pinagtibay naman ng COMELEC ang paglipat niya ng voters registration, pati na ang kanyang application for transfer sa unang distrito. Paliwanag pa ng alkalde, pakailang naman ng residency requirement ay maiwasan na ang tatakbo at mananalo sa posisyon ay ang kandidatong wala namang alam sa kondisyon ng lugar. Bagay na pasado naman daw siya kahit may mga dokumentong nagpapakita na nakatira siya sa District 2. Tingin ni Mayor Marcy, tila pamumulitika ang nangyari. Kasama raw kasi sa nagpetisyon ng makakalaban niya sa eleksyon na si Senator Coco Pimentel. It's really part of the political maneuvering, especially in local elections like this. Itinanggi naman niya ng COMELEC. Kita niyo po, nakabase sa batas at sa desisyon ng Supreme Court, yung mga na-cite. Paglilinaw naman ng COMELEC, maaari pang isama sa balota ang pangalan ni Chodoro sa eleksyon. Maaari pa kasi siyang maghain ng motion for reconsideration. Bagay na plano naman daw talaga ni Chodoro. Kasabay nito ang pag-inhibit naman ni Garcia sa kaso dahil naging kliyente niya raw noon sina Chodoro at Pimentel. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.